niya ang the othermost part of the world. We are in the othermost part na. Nandito na po yung Ebanghelyo sa pinakadulo ng mundo. Isa ang Pilipinas sa dulo. Kaya asin. Ano ang sabi ng Matthew 24 verse 14? Matthew 24 verse 14 ang sabi doon. Bago lumating ang bukas. Ang sabi doon, at ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita, gospel ang magandang balita, tungkol sa pag-aari ng Diyos upang ang lahat ng bansa makarinig ito at maganap na ito, darating na ang katapusan. Malapit na tayo sa katapusan. Pero ihanda mo ang iyong sarili sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid. Ito noong umay niya ako, ang nangay ko nga, Banggar. Taga-Banggar, ito nung parbango, nagsagana kayo, tao umayan iti, pagdagit ni Kristo. Kasi ka na dito sa Biblia. Mali, di magbagat yung Biblia, prepare to meet thy God. Why? Because in just a twinkling of an eye, kapag kinlaan, naala tayo. Kasi ano ka nga sagana ba nilas dyan? Iso nga itatapay lang ang sagsagana ka, adaliwa ko, itidakas ng kababalik ni Baysa na tao. Wala natin Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Wala na dyan. Let your spirit, soul, and body be preserved blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Palagpagan mo natin yung mga ito. Ayan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang bunyang katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, si Kadijay, nabuo ka ti espiritu, kaluluwa at tibagi. Sulijay, ipresent mo, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Darating ang Panginoon sa panahon na hindi mo natin inaasahan, mga kapatid. So, ang tanawin mo, ang sagsagana ka. Ang sagsagana, ang pastor ko parang kay Saudi Arabia. Sa balit dito lumang tumsa. Niya po Diyos ang tayo yung solving niya tayo dyan. Amen yung sa. So, what is the purpose of this Monday? Ano ang layunin ng mandato ito ng Panginoong Diyos? Number 1, malapit na tayo. To reveal God's love to the world, God decided no one perish but all come to know Him. Upang ihayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa mundo ito. Sapagkat kalooban ng Diyos na ang bawat isa ay hindi mapahangap. Yan ang nakalagay niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi niya, huwag yung akalain na ang Panginoong Diyos ay mabagal sa kanyang mga panubala. Pero ang sabi doon mga kapatid, ang anusan na kayo ni Apo Diyos, talaan na kaya ng madalharan kayo. Kaya ni Apo Diyos ang babawi tayo, kanagiti mas bago tayo, kahit ang subli tayo. Kaya din kaya natin ang subli na po, gagawin na iyan tayo. Kaya natin ang panahon, sa tutuloy basol. Basol, hindi dahilan, no apay iti tao at ngayon tayo ginagawa. Ang nag-aapos Diyos tima tayo. Basol pinangayon tayo ginagawa. Kita ko na basol ginagawa. Kita ko na mga basol ang lumbang. Amen. Isungan nyo naman na ako, bisitang na ila. Ayan mo ang alam. Apo, natuloy. Lingan. Ang lumbang. Kaya ni Pastor Eduardo,
Naglubungan na yan. Ako hindi makasumpat ko na lang. Hindi sinunod yan, hindi. Naglaing ng pastor. At nagayang hindi panahon ni Adangan. Ang muna ng mga na, hindi sino ka mag-arunay. Malaging mo lang ang itagkat katrakan ng ito mga inyo. Pero tungtungan lang kang kung mga ibang inyo ayan. Baka lang sa muna nyo kanyang pastor niya, chapter na dyan. Ada yung mga kailangan kang ito ibang inyo. Pangalawa, the purpose of this mandate is to expand the kingdom of God. Kaya ipinakilala ng Panginoong Diyos ang kanyang kahayag. What is the definition of God's kingdom? It's just like this. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but it is God's righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That is the kingdom. Amen, mga kapatid. Doon tayo i-transfer ng Panginoon. Doon tayo inilipat ng Panginoon. Lagay mo sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Inilipat tayo ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. Okay. Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng minamahal ng anak. We are being transferred from the kingdom of darkness, and God translated us into the kingdom of His dear Son, He beloved. Next question. Na nagpapalaya at nagbulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi na pagkawantibason tayo, napalimutin tayo, nalinis tayo, inyakar na tayo na Apo Diyos. Naging bagarian, dinumdumon na nga anak na ni Apo tayo na Yesu Cristo. We have been saved. Hindi ka na ako na saved. Ligtas. Isalakan. Una, we have been rescued from the power of darkness, from the power of Adamic nature, from the power of the sinner's nature, the old nature, which is Adam himself. Inikat na kayo ay nakipag-break tayo ni Satanas. Sabi mo sa katabi mo, break ka na kay Satanas. Break ka na kay Satanas. At nakipag-on na tayo kay Lord. Nakipag-on na tayo kay Lord. We have break our relationship from Satan and have a new relationship with our Lord Jesus Christ. Pangalawa, to expand the kingdom of God. Ang dahilan ang nangmandin ng upang mapalawak, yun ang ginagawa ni Pastor ngayon. Dito sa Logon at saka La Union. Tumutulong siya kung hindi man siya yung main. Bahagi siya sa mga lingkod ng Diyos kahit anong ministry meron. Ang ministry sa lugar na ito, ang mahalaga kabahagi ang ministry ko natin sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. To expand the kingdom, as disciples make more disciples, God's kingdom grows spiritually and globally. The church are planted, lives are changed, and nations are impacted. Umador in churches, itibiyag katao at mabaliwan dahil iti-impact itinasyon tayo ng Pilipinas. Nasyon tayo ng Pilipinas. Maging kayo ang hindi kayo dyan. Mapan kayo dyan. Damdamang isang malubungan sa kasta nga una at kinadagas ng lumay. Kaya nga sa mura kayo kung kayo makalindag hanggang ang makalindag. Tapaya, at dalaang itibay isang makapalindag din yung tao. Awan sa bali niya ako tayo ng Yesu Cristo. Amen. Pangatlo, to repeat God's character on earth upang maipahayag
ang katangian ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo sa mundo ito. Sa pamamagitan ng church, sa pamamagitan mo, iso nga agbiag ka nga nalindag ng ramang silaga, tapos agbalik ka nga lawang tinubong. You are the light of this world. Amen. You are the soul of this world. Tayo ang pakakitaan ng mga tao ng liwanag mula sa Ebanghelyo sapagkat sadyang napakadaling ang mundo. 1 Corinthians 4. Mayroong pong Diyos sa mundo ito na tumatakip sa kalman ng mga tao. Purpur. Sige ko rin dyan. Ayan. Mula pa nga nagalupit na ang mga mamate ni Panginoon. Napulay lang. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. At ang larawan ng Diyos na nanay Kristo ay nasa atin na. Kaya kailangan tayong mabuhay ng maka-Diyos at hindi makasanlibutan, hindi makamundo, mga kapatid. At maala tayo lahat ng Diyos. Yan tayo sa bawat anak ng anak ng Yesu Cristo. 2 Peter chapter 1 verse 3. Yan, dito mo natatapusin. Ayan. Noong kaya ito, naagyan sinandyusan, nakabibiyag din kababaling, intindihan niya ako tayo ng Diyos. At maala tayo ng jay, iti anak na niya ako tayo. That's why what we need to live a holy life in this world is you have to go to Jesus Christ at the cross, and Jesus Christ will give you. Amen, mga kapatid. Ikalagay na. Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. At ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Amen. Hallelujah. Sa nagdawag na itildan, kanya tayo, kanya pa dala rami dungay. No ayo na nagal, magbibilang-bilang puranan, puranan. Pero kinigang niya ako, apay nga na tayo umasidig. Umasidig kayo gamay na ako, ala ako niya. Ayuda, tapos makapagbiyagang ng Diyos ang mga agabsa. At ang mabaligyan din niya po Diyos kanya. Amen. Amen. Tapos makasagsagana ka, agabsa. This mandate aligns us with God's end-time plan. The more we obey, the closer we get to Jesus' return. Noong tulong tayo, dahil kaya magdurong, iti mabiin na isasambay ni Apo tayo Yesu Cristo. That's why, prepare for Christ's return. Sabi natin yan, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world as the witness unto all the nation, and then shall the end comes. Tumayo po tayo lahat.